Sana po sa puntong ito maliwanag na sa atin kung anong ibig sabihin ng pagiging mananagumpay. About overcoming. Overcoming is, sa ating pong pag-aaral, simply means that you're doing God's perfect will in your life. Na ginagawa mo ang ganap na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ito yung nagagawa sa ating mga buhay, ano man sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng iba't ibang kaparaanan, sa pamagitan ng kapatid, at mga pangyayari sa ating mga buhay, ay ating makikilala at malalaman ang kanyang kalooban. Kung ito yung ating nagagawa sa ating mga buhay, tayo ay nagiging mananagumpay. Amen? So, sana po ang ating maging attitude sa paggising natin sa umaga ay maging ganito gaya ang panalangin ni Dr. Thompson. What it is you want, Lord, you do it in my life. I don't care whether I live or die, you name it, you got it. Okay? Ito ang kanyang dalangin sa tuwing umaga. Sana po ito rin ating maging dalangin sa ating pagbangon sa bawat umaga ng ating mga buhay. Ano man ang gusto, Panginoon, gawin mo sa aking buhay. Maging ang bunga nito sa aking buhay, kamatayan o hindi, ang mahalaga sabihin mo at iyong makakamtan ng mga bagay nito sa aking buhay. So, sinasabi po ng ating mga talata na ating binasa, sa verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga ito. He that overcometh shall inherit these things. Ito po ay mga galactic things, gaya ng ating nasabi. Itong mga bagay na ito na mamanahin ng mananagumpay. Mga dakilang mga bagay. At ang mga dakilang mga bagay nito ay binanggit sa pasimula ng talatang ito o kabanatang ito ng Revelation 21. It speaks about the bride, ang bagong langit, ang bagong kalangitan, o bagong lupa, at iba pa. Subalit ang pinakamahalagang mamanahin natin, gaya ng ating napag-usapan, ay ang Diyos. Amen? Kasunod nito ay ang mga tao, and way down the scale ay ang mga bagay na binabanggit sa Revelation chapter 21. He that overcometh shall inherit these things. Siya na mananagumpay magmamana ng mga bagay nito. Kaya inyo pong mapapansin sa mga talatang ito ay pagtanggap natin kay Kristo na ating tagapagligtas, hindi iyon ang huli. Subat iyon ang pasimula, the beginning, that God will deal with us. Iyon ang pasimula ng pagtubos ng Diyos sa ating mga buhay. The start of our redemption, the plan of redemption na nais ng Diyos na maganap sa ating mga buhay. So sabi ni Paul, we have to work out our salvation with fear and trembling. Kaya pagtanggap natin kay Kristo, kailangan po natin pagtrabahuin ang ating kaligtasan na may panginginig at takot. Kailangan po yun sapagkat kung wala tayong takot sa Diyos at sa Kanyang mga salita, magiging madali para sa atin na malihis sa kalooban ng Diyos. Subalit, kung tayo ay nagtagumpay, meron pa nga kung Diyos tayo magmamana ng mga bagay nito. At ano pong kadugtong ng talata? And I will what? Be His God. Ako ang magiging Diyos niya. Sino magiging Diyos? Siya magiging Diyos ng mga mananagumpay. Hindi siya Diyos ng lahat ng mga tao. Hindi siya Diyos ng mga backsliders. They have another God. Before, siyang Diyos nila. Subat nung siya ay tumalikod sa ating Diyos, siya ay hindi na naging Diyos ng mga backsliders, yung mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. At sinasabi ng kadugtong ng talatang ito, ako ang magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. And they will be my sons. Sila'y aking magiging anak. Ang magiging anak ng Diyos, they have been raised in the courtyard, in the palace. Review, mga bagay nito. Hindi ba? Sila ay lumaki sa loob ng palasyo ng Diyos. Sila tinuruan pumasok sa kompetisyon o tournament. Sila tinuruan ng kamaharlikan or majesty. Sila tinuruan ng mga bagay na kailangan na malaman ng mga anak ng Diyos. Inilagay ko sila, sinabi ng Diyos, sa lahat ng klaseng pagsasanay na kaya nating isipin. Kanya Kanyang ipinapahayag, they are
these are my sons, and they will be known as such by the creation. Sila makikilala ng sanlilikha sa pamagitan ng pangalan na ito. So, atin pong makikita na hindi basta-basta na ikaw ay matawag na anak ng Diyos. I will be His God. Lumilitaw po siya ang Diyos ng mga mananagumpay sa isang napaka-espesyal na kaparaanan. Ang Diyos ang siyang Diyos ng mga mananagumpay dahil para maging mananagumpay, kailangan ang pakikipagbaka laban sa mga Diyos-Diyosan. Habang tayo sumusunod sa Diyos, maraming mga Diyos-Diyosan na ituturo ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang overcoming, ito po ay kailangan ang pakikipagbaka laban sa mga idols nito. Sa kanya pong dalisay na forma, ang proseso ng pananagumpay ay pakikipaglaban sa mga idols nito. Kaya it is a struggle against the things we worship. Ito ay pakikigbaka laban sa mga bagay na ating sinasamba. The things we worship are the things we love. Ang mga bagay na ating sinasamba ay mga bagay na ating minamahal. To love is to worship. Ang magmahal ay sumamba. Hindi ba? Ito ang ating napapansin ngayon sa ating mga buhay. And to love is to want to bring into union. Ang problema po ay ang ating Adamic nature. Mahal natin mga bagay at hindi po ito dapat at tama. Pagsamantala tayo po okay, pinababayaan tayo ng Diyos sa ating kalagayan, nagpapatuloy ang sanglibutan, subat ito po ay patungo doon sa kalagayan na hindi nais ng Diyos. Kaya ang pagseselos ng Diyos ay naglalagablab at ating madadama ang init o apoy nito sa ating mga buhay. Kaya, ang gagawin po ng Diyos habang Kanya ginagawa ang mga bagay nito, He will shout, woe in our lives. Subalit tumigil po tayo dito. Sinasabi po ng Diyos, Siya ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya Kanya sinasabi sa atin, ayaw kong mahalin ninyo ang anumang bagay o sinuman maliban, ito ay nagmula sa akin. Alam po ninyo, ito po yung kinaranasan sa aking buhay. I cannot really put my heart in these things or that relationship unless the Lord will give me that love. Amen? Minsan maiibig mo ang isang tao hanggang sa Adamic love lamang, sa pag-ibig ng laman. Subat yung pag-ibig at pananampalataya dapat manggaling sa Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Kaya ang kanyang hinihiling, siya'y manatiling Diyos sa ating mga buhay. I wish to remain your God. Ito pong sigaw ng Diyos sa ating ngayong umaga. Ito ang aking ninanasa ko'y manatili inyong Diyos. Madali para sa ating mga Kristiyano ngayon, lalo po sa ating kapanahunan, matangay sa maraming mga bagay, may sentro ang ating kaisipan. Ito po ang aking tendency bilang inyong pastor, kasi ang aking pong ugali, kapag aking ginawang isang bagay, gusto ko kaagad o gusto ko na matapos ko kaagad ang bagay nito. Kaya ang aking gagawin, ibubuhos ko ang aking lahat, lakas, pag-iisip sa isang bagay na yon, hanggang hindi ko matapos. Subalit sa panahon na dumarating o sa panahon na karaan, sa mga linggong ito, ginagawa ko yung isang bagay nito na mahalaga para sa akin, hindi ko nakita kapag iniisip ko 30 minutos na magagawa ko isang bagay, inaabot ako na maghapon. Aking napagtanto sa aking buhay, ang nais pala ng Diyos, sa lahat ng saglit ng aking buhay, aking siyang kinikilala. Minsan ipinahintol niya tumagalang sa bagay para sa bawat saglit, aking siyang tinatawagan. Ang proseso na bago ko matapos ng isang bagay, ay mahalaga para sa Kanya. Hindi ba? Kaya ganyan din kaparaanan sa pagtatagumpay. Hindi kagad, hindi instant. Aking napagtanto na yung mga bagay na aking inaasam-asam na kagad matapos na hindi ko natatapos hanggang hindi ko kinikilala ang presensya ng Diyos sa bawat konting galaw dito, He needs, kailangan niya na tawagan siya, pagkatiwalaan siya sa lahat ng mga bagay. Kaya nais niya na manatiling Diyos natin. Kasi nangyayari sa akin, isasentro ko ang anong gagawin ko, itong dapat gagawin sa parang hindi maantala ang susunod kong gawain, nakaprogram, nakaplano,
But God wants to break in that program. God wants to break in that plan. And He wants him to be a part in that program. Nangyayari kasi nagiging generalize ang aking panalangin sa Panginoon. Panginoon, gagawin ko yung kalooban. Eto, nandito, labas na ako. Minsan kapag ako'y gumagawa na ng isang bagay na ito, nakakalimutan ko siya. I'm doing it with my own strength and wisdom. Kaya madalas ako po ay bumabagsak. So, I wish to remain your God. And so we have all these Adamic loves. Nandito po, taglay natin lahat ng mga pag-ibig ng mula kay Adan, ng lumang likas natin. At kapag nandito mga pag-ibig na ito mula kay Adan, these are idols. Okay? Ito yung mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Nag-graduate na tayo sa mga himahin, pero meron pa mga idols wala na higit pa sa mga himahin ng ating mga buhay. Because they are ahead of God. Sila yung nahuna sa Diyos. At kapag nakitungo ang Diyos sa mga ito sa ating mga buhay, they can be severe. Magiging matindi ito ang dating sa ating mga buhay. Ang mga idols na ito ay pwede itong maging relasyon natin sa ibang mga tao. Pwede itong ating pagnasa para maging importante, our desire for importance. Some Christians have this drive. Ito nag-drive sa kanilang mga buhay, the desire to be important, maging mahalaga sa mata ng mga tao. They can be a love of riches. Ang pag-ibig natin sa karangyaan o sa kakayamanan, katulad ng rich young ruler na sinasabi ng Biblia, katulad ng mayaman na binata. See, he has Adamic love for money. Meron siyang pag-ibig mula sa kanyang lumang likas para sa salapi. Sabi ng Panginoon sa kanya, you will be perfect. Sell all that you have. Ikaw ay magiging ganap. Ibenta mo lahat na nasa iyo. Wow! Ano nangyari sa kanya? He turned back. What an opportunity for him. Ilan po mga tao could not care less for money. Wala sang ganang pakialam sa salapi. To other people, they love it. Sa ibang mga tao, they love and worship it. But ako yung nagpapasalamat sa mga Christian nandito, they are using the money for the glory of God. Amen? This is all kinds of things. Marami pong mga bagay natin sinasamba. Isa ay having your own way. Iyon lang sarili mong kagustuhan, kaparaanan na nasusunod. Some people are in love with their own way. Ang ilan po mga Kristiyano po sumisinta sa kanilang sariling kaparaanan. Kung hindi nila nakuha ang kanilang gusto, higit pa ang pinutubo ang labas nito. Meron na ba kayong nakita o nakasalimuhan ng ganito mga tao? Sila po ay makikipag-argumento sa iyo hanggang madaling araw para patunayan sila ay tama at ikaw ay mali. But they are not worse to the rest of us. Alam po natin. Hindi po sila grabe kaysa sa atin lahat. We have all our weaknesses, our idols, sa lahat ay may kanya-kanya mga kainan at mga Diyos-Diyosan, the things we love. Ang ganito pong particular na bagay na ito ay isa pong katangian ng isang proud person. Having your own way. Yun po ay katangian ng isang palalo, hambog na tao. Who cannot stand to be wrong. Hindi niya umatanggap na siya'y mali. And what they are in love with is themselves. At sila po yung mga tao na masyado nagmamahal sa kanilang mga sarili. They are an idol to themselves. Sila po yung mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga sarili. And they can't bear to be wrong and will not be wrong even they are wrong. They will prove that they are not wrong. Napakatindi po nun, no? Ganito po ang mga tao. Hindi nila matiis na sila po ay mali at hindi sila magiging mali kahit na sila po ay mali. Kanila po pinatutunayan, hindi sila mali. Hanggang umaga. Well, that is when you are in love with yourself. Ito po kapag ikaw ay sumisinta sa iyong sarili. And that's a very deep love. Yun po isang malalim na pag-ibig. Getting this idol, listen, getting this idol out of us, it hurts. Inaalis natin ang Diyos-Diyos na ito sa ating mga buhay. Ito po ay masakit. Hindi ba? Ito po yung akin ang naranasan. Bilang pastor, kung hindi ka nag-iingat, ilan po mga pastore, kapag malaki ng kongregasyon mo, ang ginagawa, nagiging Diyos-Diyosan ka na eh.
Hindi ba? Ang pastor naman, lalagyan kanyang ulo. Isip niya, Diyos nga siya. Kaya gusto niya lahat ay yumuyo ko. Kaya gusto mo, lahat ng gusto mo ay nangyayari. Kaya marami mga sagong mga pastor eh. Kung hindi siya nag-iingat, okay? Kaya huwag niyo pong sambahin mga pastor. Kaya pag-alis sa mga Diyos na ito ay masakit. O God, ganito po talaga. Ito po talaga ang likas ng proseso ng pananagumpay. At kung dadaanan natin po ito, hindi magtatagal yung makikita, ikaw ay nasa isang eskwelahan, pagkatapos sa susunod na eskwelahan, kung ikaw ay ligtas, if you are safe. Kung ikaw nagpatuloy, nasa isang eskwelahan ka na naman. Eskwela ng pagtatampo. Nag-graduate ka ng eskwela ng pagtatampo. Iba na naman eskwelahan. Dati mahaba ang higim mo. Ngayon mahaba ang yung, ewan ko. Kung ikaw ay ligtas, ang mahalaga ikaw ay, nag-transfer ng ibang eskwelahan. Nag-graduate ka. But for those who are first, listen. Subalit yung magiging una, yung mga elect, yung mga remnants, those who need to know God today, yung mga tao na nagnanais na makilalang Diyos, they cannot stand anything but God. Amen? They cannot stand anything but God. Hindi nila pulmati sa anumang bagay maliban ng Diyos. Hindi nila mabatang anumang bagay sa kanilang mga puso maliban ng Diyos. All they want is God. Ang tanging nais nila ay ang Diyos. Their life, listen, kung ito nangyayari sa inyong buhay, their life is one painful idol after another, going bang, bang, bang. Hindi gaya ng eskwela ng pagtatampo, pero isang mananagumpay, ang kanyang nais ang Diyos, ang gagawin ng Diyos sa kanya, ang bawat idol na tumatayo sa kanyang harapan, habang siya lumalakad patungo sa ipinaabot ng Diyos sa kanya, ang bawat paglakad niya, baksak ang mga idolo, baksak ang mga Diyos-Diyosan, ang sarili, ang kalooban, ang sanglibutan, lahat nito, but one idol after another, it is a painful experience. Masakit na karanasan. Ito po ang kalagayan ng isang mananagumpay. Kagad pinakita ng Diyos, baksak ang Diyos-Diyos na yan. And God said, pagkatapos ng bagay na yon, I will be their God. Ako ang magiging Diyos nila. Praise the Lord. And once God is your God, then sasayo ang lahat ng mga bagay nito. Kung ang Diyos ay magiging Diyos ninyo, sasayo ang lahat ng mga bagay nito. Tiyak, they shall inherit these things. Kanilang mamanahin ang mga bagay nito. Revelation 21, verse 8. Let us read this verse. Ating basahin ang talatang ito. Again, open your Bible. I shall wait for you. Revelation 21, verse 8. Subalit ang mga duwag, mga taksil, marurumi, mga mamamatay tao, malalaswa, mga mangangaway, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling ay mapupunta sa dagat ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Verse 8 na ating binasa. Sa aking pong palagay, hindi sa ganitong kaparaanan na ating pong isalang-alang ang mga bagay nito. Maraming mga ebangelista, ito ang kanilang paboritong talata para panakot, gulpe, dagulat sa mga hindi mananampalataya para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan ba kayo? Ito ang kanilang paboritong talata. Pero sa akin po palagay, hindi ito po ang kaparaanan sa isang alang-alang natin ang mga bagay nito. Hindi ginamit para panakot ang mga bagay nito, para gisingin sila. Ang mga bagay nito ay lahat ng mga gumagawa nito, okay? Lahat ng mga gumagawa nito will be in the lake of fire. Sila ay dadalhin sa lawa ng apoy. As far as I know, I don't think the coward, ang mga duwag, will be safe. Hindi po sila maliligtas sa puntong ito. They will be there forever sa lawa ng apoy. I don't see the devil. Hindi natin makikita ang demonyo ay naliligtas. Siya ay mananatili doon na walang hanggan. Subat alam po ninyo, merong ibang paraan na tignan natin ang mga ito. Merong ibang pananaw na tignan natin ang mga ito. Kaysa doon sa terribling mga bagay na ating binanggit.
Remember, these are harmful things to us. Okay? Ang mga bagay nito, ang duwag, mga taksil, marumi, etc. Ang mga bagay nito ay nakakasakit sa atin. Nakakasakit sa atin. At ang sinasabi po ng Diyos ay ganito, tignan mo. Tignan mo ito, look. Kaduwagan is the first one. Ang kaduwagan, pagiging duwag, ang siyang unang binanggit na pupunta sa lawa ng apoy at asupre. Ang pagiging duwag, ang una. Ang mga duwag, hindi po sila pabasa. Kailangan itong alisin, sunugin sa atin. It cannot live in my kingdom, sinasabi po ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng manatili sa aking kaharian, pero He is not screaming at us at kanyang sinisigaw, "Hey, you coward out there! You go to hell!" Hindi ito sinisigaw ng Panginoon. Ikaw na duwag na dyan, ikaw ay pupunta sa impyerno. Ito mga agimat ng mga ebanghelista. Ang kanya po sinasabi, ang bagay nito, ang kanya po sinasabi ganito, sa ibang pananaw natin tignan, ang bagay nito ay sasaktan tayo. This is going to hurt us. Ito magiging kainatnan ng mga bagay nito, iyong makikita sa iyong buhay. Ang mga tao po, pwede lang sabihin sa atin o sa inyo, huwag kang magdroga, okay? Don't do cocaine. Dahil hindi ito mabuti para sa iyo. Sagot ng addict, oh yes? Okay lang. Little party here, this isn't a big deal. Konting kasiyahan lamang. Nagre-relax lang. Alam po niyo, they are finding out now, kung ikaw ay gumagamit ng droga or cocaine na medyo matagal na panahon, ikaw ay napailalim sa matagal at mahabang karanasan ng pagsumpong ng anxiety at ng panic kung biglang pagkatakot. At ang mga bagay nito ay hindi po kasiyahan. Okay? Hindi po kasiyahan ang mga bagay nito. At ang magiging bunga din ng droga ito ay hyperventilation. Hindi po napapansin sa mga drug addicts kapag meron silang withdrawal, meron labis na pagtatalo. Si Brother RD, you know better. You are authority in this area. Hindi ba? This is not desirable. Ito ang pinakikita ng research. They are not fun. Hindi po kasi yan ang mga bagay nito. Kaya kapag meron dumating, sasabihin ng Panginoon, huwag mong gawin iyon. Hindi siya sa ganitong attitude, ikaw na makasalanan, ikaw itatapon ko sa kalaliman ng impyerno at gagawin ka sangkap na sukdo na walang hanggan. That is not the attitude. This is going to hurt you. Ito sigaw ng Diyos ngayon sa inyo nakikinig. Kayo po mga kaibigan namin na gumagamit ng mga bagay nito. Ang mga bagay nito ay sasaktan ka. This is going to bring torment to you. Ito ay magdadala ng labis na paghihirap sa iyo. Can you see what I'm trying to say po? Hindi po nakikita ang ibig ko sabihin? Hindi ito itong threat sa atin. Hindi ito itong babalas natin. Kanya sinasabi na, ang mga bagay nito ay sasaktan ka. It is God's love saying, huwag mong gawin ang mga ito. Sa pag-ibig ni Diyos, sinasabi niya sa iyo, huwag mong gawin ang mga bagay nito. Hindi ko pinaintulutan ang mga ito sa aking kaharian. Ito lagi sinasabi ng ating Panginoon. Hindi niya paintulutan ang mga bagay nito sa kanyang kaharian. Kapag nakita natin ito sa ating mga puso, go to Jesus and get rid of it. Okay? Kapag ang mga bagay nito nating binasa, tayo po'y lumapit kay Jesus at ating bitakwil ang mga bagay ito because it is going to bring you to harm. Magdudulot ito sa inyo ng pinsala. It is going to bring you to remorse, matawas na pagsisisi, grief, dalamhati, and pain. That is the attitude. Ito po ang asal ng Diyos sa puntong ito. Abang ating binabasa ang mga bagay na ito na mga tao na pupunta sa lawa ng apoy at asupre. Nandiyan po kayo? Malaking pagkakaiba kaysa, "Hoy, duwag! Cowardice!" Ito bang una na binanggit? Ang mga duwag. Sa lahat po ng mga bagay, sa lawa ng apoy, ang unang bagay na iyong isipin ay mga heinous crime, hindi ba? Ang unang bagay na binanggit dito ay yung po mga napakasamang krimen.
perversion, kasamaan, molestation, and abortion. Pero the first one is cowardice. Bakit po ang kadawagan ang siyang una? Bakit hindi po yung mga heinous crime, yung mamamatay tao, yung ganito? Ang dahilan po ay ang kaluluwa ng duwag o dahil na po din sa kalikasan ng kaharian. Listen, bakit po ang una ang duwag na binanggit dito? Dahil na rin po sa kalikasan ng kaharian. Listen, because of the nature of the kingdom of God. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos dahil sa tuwing ikaw ay lalabas para paglingkuran ng Diyos, matatakot ka ng diablo. Hindi ba? Matatakot ka ng diablo pagkatapos hindi mo na siya din mapaglingkuran. Dahil po sa likas ng kaharian ng Diyos. Ang Israel lost out with God. Ang bansang Israel po ay hindi siya nakabuot sa gusto ng Diyos dahil sa kaduwagan. Dinala sila ng Diyos sa ilang. Ang bansang Israel, they are plucky, sinasabi, malalakas buong kanilang loob nung sila po ay lumabas sa bansang Egypto. Ang mga Hudyo ay matatapang nung sila lumabas. Subat nung sila po ay nasa ilang na, natakot po sila. At ito ang naging dahilan, ang buong henerasyon ay nangamatay. Lahat ng mga henerasyon na lumabas sa Egypto ay nangamatay maliban sa dalawa. Hindi nila kaya. Alam natin, minsan po sa isip natin, sa oras na tayo po ay mamatay, ito po kasi ang akala ng maraming mga Kristiyano. Sa isip natin na tayo po ay mamatay, it's all over. Patay na ako eh. Wala itong laman na ito. Tapos na. Yung white lies ko, yung kaduwagan ko, pagdating ko sa harapan ng Panginoon, okay na. Wala nang problema doon. Ito po ang ating akala. Who said so? Na tapos na ang lahat ng mga bagay. Sino po nagsabi sa inyo tapos na ang lahat ng mga bagay pagkatapos ng ating kamatayan? Alam po ninyo, sin originated where? Saan nagpasimula ang kasalanan? Paulit-ulit. Sin originated in heaven. Sa kalangitan, doon nagpasimula ang kasalanan. So, hindi ito nagpasimula sa mundo. Yun ay bunga lamang ng unang kasalanan nangyari sa kalangitan at ano nangyari lamang dito sa lupa sa pagsuway ni Adan at ni Eva sa ating Diyos. Kaya wala tayong masabi sa pwersa na naging pong dahilan na mangyari ang bagay na iyon na ang paghihimagsik at wala po tayong katunayan na hindi na muling magaganap ang kasalanan ng rebelyong ito kahit na sa kalangitan. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Wala po tayong katunayan na hindi na muling magaganap ang bagay na ito. Okay, siguro 1,000,000 beses katindi sa panahon na darating ang magaganap sa hinarap dito sa lupa at sa buong kalangitan. Sana po inyong nakikita ang punto na nais bigyan na din. The point is this, listen Christian, the point is this, God is not providing a sanitary atmosphere in which you will not be bothered kahit napakatapos ng kamatayan. Na ang Diyos, hindi po siya magkakaloob ng isang malinis na ipapawid kahit na ikaw at hindi ka magagambala kahit na ikaw ay nasa spiritual na kaharian. God is saying, look, ito sinasabi ng Panginoon, I have created these big boys. Inagawa ko mga lalaki mga taong ito, these cherubims, these seraphims, mga anghel na ito, and all this angelic that exalts, I have created these big boys. As Satanas ay isang kerub. Isa sa mga kerub na gumawa ng paghimagsik. Just one cherub that went wrong. At meron akong tinuturo ilang mga bagay sa inyo, sinabi ng Diyos. Kapag ang isa sa kanila ay nakaroon ng ideya o kaisipan, at siya ay lalapit sa iyo at ahamunin ka, your wisdom, at di ba pa, God is not going to prevent that. Hindi ito pipigilan ng Diyos kapag ang isang angelic beings na ito ay lalapit sa iyo na may kanyang idea muli. Hindi ito pahintulutan o hindi ka pipigilan ng Diyos na mangyaring bagay nito. Kaya, ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon is building a fort against it. Siya po ay nagtatayo ng muog, tanggulan laban sa bagay na ito. Inyo pong nakikita ang pagkakaiba. Kanya pong nililikha ka sa kasalukuyan para huwag kang kumagat sa kanyang mga idea. Hindi po nakuha. Pagkatapos ng buhay nito,
Pagkatapos mo, kahit na tayo nasa spiritual na kaharian, kung tayo mauna, meron mga angelic beings doon or mga spiritual being, may kanya-kanyang idea. They know what they want, how they will get it. They know. Doon nagpasimula ang kasalanan eh. Hindi ba? And they have their free will. They can still sin. At sila lalapit sa iyo. At meron siyang idea. Kaya itong ginagawa ng Diyos ay ngayon. He is fortifying you. Para pagdating kahit na sa buhay na yun, sa pagkatapos ng buhay nito, you can go against it. Kaya ang mga duwag ay hindi mo papasa sa puntong ito. Amen? Ang mga duwag, madali silang matakot ni Satanas kahit na pagkatapos ng buhay nito. Kaya God is building within, fortifying us within. Akala po natin kasi pagpikit ng ating mga mata, 1, 2, 3, bago ka na lahat. No! Nandiyan pa ang iyong kainan mo. Kung ikaw ay rebellious, you will be still rebellious. Kaya God doesn't want these things in His kingdom. Amen? Amen? Kaya, the coward cannot stand. Hindi mo nakuha ang punto dito. Marami siya, si Satanas, kaparaanan para matakot kanya kahit nasa kaharian doon. Sana huwag tayong kumagat. Ayaw ni Jesus si Eva. Eva, sumisimbolo po sa atin, babaeng pakakasal ng ating Panginoon, para maging asawa niya. Kung siya ay nasa malayo, sa ibang dako o lugar, sa hardin o paraiso, at ang kanyang asawa ay nandito, getting led astray, siya ay naliligaw. Ayaw niyang ganitong Eva. Ang kanyang gusto ay isang babae, a wife that is tough as he is. Siya gusto niya isang babae na katulad niya, na malakas, matatag katulad niya. As experienced as he is. Meron karanasan katulad niya. Itong babae, Eva na gusto niya pakasalan. And knows enough to call when she is in trouble. At alam niya kung paano siya tumawag kapag siya po ay nanganganib. And he is terrible as an army with banner. Yan po sinasabi sa Solomon chapter 4. Ito nice ng ating Panginoon na kanyang pakasalan. Kakilakilabot na gaya ng hukbo na may iwatawat and can tear down hell. And if you are cowardly, you cannot get anywhere with God. Kung ikaw ay duwag, hindi ka makakasama sa Panginoon sa lahat ng dako. And nandiyan ba kayo? Hindi ka makakasama sa Panginoon kung ikaw ay duwag. Saan man siya pumunta? Sa lahat ng dako. Dahil ang Panginoon ay nasa itaas. At napakarami na mga Panginoon doon. At ang Diyos Ama, kanyang itinaas si Jesus higit na mataas sa lahat sa kanila. Kaya sinabi niya sa kanyang mga salita, God exalts you above your companion because you love righteousness and hated iniquity. Kaya sinasabi, itinaas siya ng Diyos higit sa kanyang mga kasama dahil hinibig niya ang katuwiran, kanyang kinusuklaman ang kasamaan. All these lords, lahat mo namang Panginoon nito sa impapawid, are still there. Hanggang ngayon, ang mga Panginoon na ito ay nasa impapawid. And boy, they have idea to their own. Meron po sila mga kanya-kanya kaisipan. And they know what they want. And let me tell you, God let them rumble Christian good. Ito pong ginagawa, pinaitulusan sila ng Diyos na dumagundong mabuti sa mga Kristiyano. Kaya minsan po, ito po nga napapansin. Siguro, retang, kasi meron akong nakikita ngayon, ibang mga tao kahit na matanda na, madaling mapasukan ng mga princes and powers. This is spiritual being. Ngayon, kausap mo napakabuti, maya-maya, iba na, sinisirahan ka na. Ako may nagtataka eh. And I know now, and more than, now I know that minsan pinaintutol ng Diyos, minsan lalo sa mga Kristiyano, dumadugundong mabuti sa ating mga buhay. Ang gusto pong sabihin ay, tayo ay laging tumatalbog. Ano po sagot ni Jesus? Satan has desired to have you, hindi ba? Satan has desired to have you, sabi niya kay Peter. Ninasa ni Satanas na maangkin ka niya. Pero hindi po sinabi ni Jesus, aking pipigilin bagay nito dahil ikaw ay akin, kaya hindi ka niya mahipo. Hindi ito sinabi ni Jesus. Subalit sinabi ni Jesus, I pray for you, man. You have to stand. Idinalangin kita, Pedro, na ikaw ay manatiling nakatayo. Hindi ba ganito ang panalangin niya? At ganito rin sa atin.
And that is real. There are lords. Merong Panginoon, mga Panginoon. Some are righteous and some are not. Merong mga Panginoon sa ibabaw na hindi natin nakikita. Ang iba ay matutuwid, ang iba hindi. Sa aking paalagay, ang ilan sa kanila ay nagbabago ng kanilang isip. Ngayon, ang ilan sa mga Panginoon na ito ay nagbabago ng isip dahil we are an example to them. Tayo ginagawang halimbawa ng Diyos sa kanila. At itong sinasabi ng Diyos, meron akong pakikita sa iyo, isang bagay o dalawa. Boys, you think, sabi niya, you know so much? You think you know so much more than the Father? Palagay mo mas marunong kayo at alam niyo mas marami kaysa Ama? Kaya ayan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na ito o dalawa. Aking kukunin ang alikabok na ito ng lupa at aking pagtatagumpayan ka sa pamagitan niya. You do watch me and do it and learn. And yung alikabok na yon na kanyang minomod at inuhubog ay walang iba kundi tayo. Amen? He that overcometh, siya naman ang nagkumpay, shall inherit these things. Siya naman ang nagkumpay, magmamanayin niya mga bagay na ito. The spoils goes to the strong. Ang samsam ay pupunta sa mga lalakas. Sino mga samsam? The nations, sangkatauhan, mankind. Jesus is alive. Ang Panginoong Kristo ay buhay. Are you brave? Kayo ba'y matapang? You won't make it. Hindi natin magagawa. Gaano man tayo katapang. Hindi natin magagawa. Dahil you are dead. Tayo mga patay. Sabi ng Diyos kay Dr. Thompson, you are dead. Ikaw ay patay. I am convinced to myself, sabi niya. Ay kumbisado ako sa kanyang sarili. Tanong ng Panginoon sa kanya, are you dead? The first thing, you are dead? Yes, sir. Sabi niya, you got it. Kuha mo. Christ is alive. Kaduktong na sinabi ng ating Diyos kay Dr. Thompson. 3 times, it was said to me, sabi niya, 3 beses sinabi sa akin, yes, you are dead, Christ is alive. You are dead, Christ is alive. You are dead, Christ is alive. 3 times. Sabi ni Dr. Thompson, I cannot make a sense of it, Lord. Hindi ko makuha ang sinasabi, Panginoon. So, gaya ng ating napag-aralan, sa katagalan, kanya nakuha ang mensahe ito at nagbago ang kanyang pagsulat, ang pananaw niya sa kanyang buhay spiritual. Meron po akong sasabihin sa inyo, ikaw man ay isang bayani. If you're pushed enough, hindi ba? Kung ikaw ay tinulak, you'll cry like a baby. Ikaw man ay isang bayani, kung ikaw ay tinulak, ikaw ay iiyak, tatangis parang sanggol. You'll get pushed enough by the Lord. Kahit po mga Panginoon na mga impapawid na ito, itutulot ka, ikit. You'll cry like a puppy. Learn it if you don't believe it. Andiyan ba kayo? Kasi po, akala natin kapag hindi tayo umiiyak, kay lalaki tayo eh. Nung po kasi bata pa, mahilig pong manood ng Popeye. Cartoons. Isa po sa mga sailor si Popeye ay napanood ko. Sabi niya, dahil sailor siya, sabi niya, tunay na lalaki. Sabi niya sa kanyang master, sa kanyang nakihigit na rango sa kanya, I will never cry. Ano mang posisyon na ilagay mo ako? Hindi ako iyak. Ako isang tunay na lalaki. Sa isang saglit, sa isang kabanata, nakikita ko siya hanggang dito, pinakikita. Umiiyak siya, tangis sila tangis. Binababa yung camera, kaya pala siya tumatangis ay meron siya sibuyas na tatalipan kikik yun. Punchline ko lang po yun. Okay. Hindi po ito ganito ang aking ibig sabihin na kayo ay if you are being pushed enough na kayo iyak, hindi po ganito. Akala po natin malakas tayo, akala natin tayo bayani tayo. Pero if you're pushed enough, kung kayo po ay tinulak, higit sa iyong kalagayan, ikaw po ay babagsak. You will cave in like a baby. Nandiyan po kayo? Sa totoo po, hindi po natin kaya. Kaya sa kabutihan at pag-ibig po ng Diyos, Kanya pong sinasabi sa atin, look, you're dead. Kayo ay mga patay. Courage is the first thing
I'm concerned about, ito ko sinasabi ng Panginoon sa atin, ang katapangan, ang lakas ng loob, ang unang bagay na nasa aking puso. At ang courage na yan, ang lakas ng loob na yan, ay na kay Jesus. Jesus got it. Ang tanong po, did He show it on earth? Ang lakas bang loob ng ito ay pinakita niya nung siya ay nasa sanglibutan? Did Christ on earth show courage? Yes, hindi ba? More than any man, higit pa sa anumang tao, kanino man tao. Dahil ikaw ay tao, isang tao, adamic na tao, meron po tayong mga courage. Ang ating Adamic nature, we have courage. Example, ang mga courage ng ilang mga tao ay ganito. Okay. Halimbawa, meron ka po nakita ng isang lalaki sa isang bar. Okay, ate pong halimbawa dito, ang lakas ng loob, katapangan. Dobleng laki sa iyo. Nakursunadahan mo. Sa akin na lalaki niyan. Alam po ninyo, kanya sinasabi, kahit na malaki ang lalaki yan, wala akong pakialam. Kaya ang kanya pong gagawin ano pong kanya pasimulang gagawin? He will start to yell and swear. Hindi ba? Siya magpapasimulang sisigaw yan. Siya magpapasimulang magmumura yan. Kahit mga boxingero, hindi niyo napapansin minsan, gumagamit ng psychology. Nagmumura yan, para bang maaloko lang po, tumakilabal lang. Ano pong ginagawa lang? It builds up their courage. Yun po kanilang ginagawa para bang pinalalakas ang kanilang loob. Pero alam po ninyo mga kaibigan at mga magulang, Jesus did not yell and swear. Si Jesus natin Panginoon, hindi po siya sumigaw at nagmura. He had the courage of God. Taglay niya ang lakas ng loob mula sa Diyos. And that went beyond human courage, higit pa sa lakas ng loob ng tao. Siya lang po ay tumayo at kinuha niya. And yet, nung siya'y nakatayo sa harapan ni Pilato, bugbog na ang katawan sa palo, kasama na ang dumang hatot, parusa, and dread of hell, ang kilabot ng impyerno, inarap niya. Subat nung sagutin niya si Pilato, may laman, maliwanag, hindi siya nagpakita, hindi siya nagmayabang, walang pagsigaw, walang pagmumura, no defying, hindi siya lumaban, no anything of a kind. Perfect, total courage. Ganap, buong lakas na loob that is for you and for me to tap when we need it. Amen? Yan ay nakaanda. Yan ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang dapat natin gawin tayo po ay dumugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang kasunod dito? Subat ang mga duwag, mga unbelieving. Sa ating pong mga Tagalog, ako po'y nalilito. Ako po'y kumukuha ng iba't ibang mga translasyon, iba-ibang mga salin. Kaya ako po ay nanatili na lamang sa lumang salin ng Tagalog. Unbelieving, walang pananampalataya. Sa akin po dito sinasabi mga taksil. Unbelieving. Oh God, help me. Jesus has that faith force. Christ has it. Na kay Kristo ang pwersa ng pananampalataya natin kailangan. Ano pang kadugtong? Abominable. Itong mga taong itong, pupunta sa dagat ng apoy at asupre. Ang mga marurumi at sa mga kasuklam-suklam. Abominable. Marami pong kasuklam-suklam sa ating pong lipunan. Pwede natin itong ituro. Ang child molestation, it is an abomination. Child molestation, ang rape, pag-agahasa, isang karumal-dumal. Abortion, isang karumal-dumal na bagay. God said, it will only bring you to separation from me. So get rid of it through Jesus Christ our Lord. Amen? Kaya ang mga bagay pong ito ay ihiwalay tayo sa Diyos. Kaya takwil na po natin mga bagay ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Ano pa? Murder sa mga mamatay tao. All forms, listen, all forms of hate, lahat ng forma ng kapautan, lahat ng forma ng strife or alitan or awayan, all these bags of unforgiveness, lahat ng bagay ng hindi pagpapatawad, lahat ng bitterness o kapaitan, rage or matinding galit,
none that is accepted in the paradise of God. None of it. Wala po at hindi tatanggapin ang mga bagay nito sa paraiso ng Diyos. All forms. Lahat ng forma. Nandiyan ba kayo? Kaya, justify it, ipangatawiran mo. Listen, sana po dumating na tayo sa ganitong punto. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga at tinitignan ng Diyos, malinis ang ating puso sa lahat ng aspekto ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Amen? Justify it, ipangatawiran mo, siyang mali, ginawa ito. It is not easy. You will have problem with God. Magkakaroon ka ng problema sa Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Subat hindi niya paintulutan sa kanyang kaharian. He will not have that. God is love at hindi niya tatanggapin ang anumang awayan. Immoral person, sa mga mapakiyapid, all forms of lust, lahat ng forma ng pita, ng kagustuhan ng laman na ito, everything that is unclean, lahat ng marumi, is not permitted in the kingdom of God. Hindi po ito paintulutan sa kaharian ng Diyos. Kaya God said, is going to be put in the lake of fire. Kaya mga kaibigan, come to Christ and get rid of it. Sorcery. Ano pang kaduktong? Sorcery. Sa mga ngaway. Ewan ko ba, mga ngaway yung pagkasalin dito. Sorcery, parang pagkukulam, hindi ba? Okay. Ano pa man? All forms, okay? All forms of trying to move the world by metaphysical power, by cult power, all forms of superstition, all things like that do not go directly to God are not accepted in the kingdom of God. Okay? Naku niyo po yun? Lahat po ng forma na tinusubok natin, tinatangka natin na pakilusan ang sanglibutan ito sa pamagitan po ng spiritual na kapangyarihan, sa pamagitan po ng cult power, at lahat po ng forma ng pamahiin. Yan po superstition. Lahat ng forma ng pamahiin. Nandiyan ba kayo? Ano po mga pamahiin na ating alam? Kung mamaliskin kapag bengi. Ima ko po, panagala na ako, ang ganay kaya temperisan ko, balik lang kapag bengi. Luluwalin swerte. Lahat ng mga bagay na ganito. Kung pabagot ipan, duro ang pinggan nyo. Okay? Lahat ng pinakikilos natin ang sanglibutan ito sa pamagitan ng mga kapangyarihan na ito. Nandiyan ba kayo? Ito po ay sorcery. Pentecost. Okay, Pentecost. Easily can become superstitious. Ang Pentecost na ating naranasan ngayon, ito po madaling maging pamahiin. We look for words, omen, signs, feelings, and things instead coming to the fire of Jacob and saying, God, give me the truth. Give me the truth. And let me out of this. Maraming Kristiyano naging biktima ng mga bagay nito. Naghahanap tayo ng salita. Okay, ano kaya sinasabi ni propeta ngayon sa akin? Naghahanap tayo ng omen. Naghahanap tayo ng pangitain. Ano kaya ang bibigay pangitain sa akin? Nababaeng ito. Mga babala, mga tanda, siyensya, pandama. Mga bagay kaysa tayo lumapit sa apoy ng Diyos ni Jacob. At sabihin natin sa Diyos, Panginoon, bigay mo sa akin ang katotohanan. Itong dapat natin gawin. Ibigay mo sa akin ang katotohanan. Idolaters. Idolaters, ito mga kasunod, no? Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo, meron kapatid natin, hindi po siya nag-a-attend ng mga prayer meeting. Pero nung pong nakiwalay po kami almost 20 years ago or 10 years ago, isa po nakaklase namin na sa college noon, sa St. Louis, ito lang po nakaraan ng mga buwan muli kaming nagkita. Okay? At sinabi niya sa amin, magmula nung namatay ang kanyang tatay, kami po nakapag-share ng konti sa kanya. Sabi namin sa kanya, read the Bible. At alam po ninyo, simula sa panahon yan, way back, mga siguro 82 or 81, nagbasa na siya ng Bible. At ano kanyang ginawa? He read the scriptures. Binasa niya kasulatan from Genesis to Revelation, not only once, but many times.
At nakakaroon siya ng personal relationship sa ating Panginoon. Every morning siya gumigising 3 o'clock in the morning, i-commune with God. Minsan dalangin niya, Lord, nice kitang makita. O, sa kanyang panalangin isang umaga pero parang naka-aircon ang kanyang kwarto, napakalamig. At siya biglang tumakbo lumabas sa loob ng kwarto. Sabak kasi natakot, sabagat nabasa niya, sino makakita sa Diyos ay mamamatay. Sa simple pananampalataya siya sumasagot ang Panginoon sa kanya. Ano ang aking dinidin? Itinuro niya sa amin, binasa niya sa amin ang mga bagay na itinuro ng Diyos sa kanya. Hanggang mabasa niya Revelation 21, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nag-attend ng prayer meeting, hindi siya nag-attend ng anumang gawain, o nagsisimba, tumigil siya. God taught her through the Word. Amen? Kaya mga kaibigan, sa nag-graduate na tayo sa puntong iyon, sa mga himayin magawa ng kamay ng tao, na yung mata na hindi nakakita. Minsan duling pa, excuse me. Hindi po natin hinaw, pero makakawi po mga bagay nito. Nais natin bigyan ng din. Hindi sinasamba ang mga bagay nito. Sabagat sinasabi ng Biblia, ang sumasamba ng mga bagay na yun, magiging katulad nila. May mata hindi nakakita. Kaya maraming mga tao ngayon, may mata hindi nga nakakita. Alam nila katotohanan, nakikita ang katotohanan, pero hindi nila ginagawa, kaya hindi nila nakikita. Sabagat wala yung buhay sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, worshiping things that are not money, ito rin minsan nagiging Diyos-Diyosan natin, ang Honda, for example, and other than God. Nandiyan ba kayo? Sinasamba ang anumang bagay maliban ng Diyos. At lahat ng sinungaling, mga sinungaling, lie, ang kasinungalingan goes deeper than it goes to the root of our nature. Tayo ba ay totoong o tapat na tao, a true person? Tayo ba na pwedeng tignan ng mga tao o tayo ay nakikipaglaro sa mga tao? Playing our artful games. Marami pong mga pastor mahilig sa mga artful games. Alam niyo po, ang mga pastor na aking kinakausap madalas dito At kayo, nagtsitsaga kayo sa akin. Kasi meron nakikinig mga pastor sa ating mga tapes. Huwag po kayo magalit sa akin, mga pastor na mga magandang lalaki. Nandiyan ba kayo? Oh God, how long do we play our artful games? Hindi ito nilalaro sa kalangitan, hindi ito nilalaro sa paraiso ng Diyos. It's transparent ang hinahanap ng Diyos. Ang pagiging bukas natin, ano nakikita, dito sa labas, ay nakikita na sa loob. Amen? Tumatagos ang mga mata ng tao sa atin. Only the transparent can survive. Silang mabubuhay. And if you're cunning, maraming mga pastor, maraming mga gawa, maraming mga tao ay tuso, matalino, sneaky, madulas. If you're cunning, sneaky person, ask God to give you the integrity of Jesus. Hilingin natin ang Panginoon. Ibigay sa atin ang integridad ng ating Panginoong Jesucristo. He is not cunning. Hindi po siya isang tuso at sneaky person. He is forthright and truthful. Isa po siyang diretsan, magsalita tuwiran at matapat na tao. Verse 8. At ano po kadugtong nito na ating binasa? May tahimik na ako, may tahimik. At ikaw babugin. Subat ang mga duwag, mga taksil, marurumi, mga mamatay tao, malalaswa, mga ngaway, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling ay mapupunta sa dagat na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Noong po nangaral si Dr. Thompson, siya po ay napatingin kay Brother Haynar Dickinson. Si Brother Haynar, isa po siyang husky na tao. Viking by descent. Bali po rin Viking. Rin pong tiga Europe, balo doreta. Retang ating mga tasagumayan, maragula tao. In Iceland, a fishing boat captain, a rock boy. Isa po siyang matatag na bata. Pero habang po nangangaral si Dr. Thompson, siya po ay umiiyak.
parang sanggol. Tinanong siya ni Dr. Thompson pagkatapos niyang mangaral, "Hey nurse," sabi niya, "what are you crying about? Bakit ka umiiyak habang ako'y nangangaral?" He said, "Iyong sinasabi habang ikaw ay nangangaral, kapag ikaw ay napunta sa pangalawang kamatayan, kailanman ay hindi mo na makikita ang Diyos at makakadinig mula sa Kanya." Ito pang Vikings na ito ay nagpasimulang umiyak. Doon sa isang kaisipan na kailanman ay hindi na muling makikita mga bata, makadama ng pag-ibig, madama ang Diyos, walang pag-asa. Ang mga bagay na ito ay dadalhin tayo doon. And God doesn't want us to treat us with these things, okay? Ang Diyos hindi po tayo binabalan sa mga bagay na ito. Ang mga ito ay nakakasakit, katulad ng cocaine. Ang mga bagay nito natin binanggit, ang pagtataksil, ang paging duwag, ang marumi, okay? Ang mga bagay nito ay nakakasakit sa atin, katulad ng droga. Kapag tayo gumagamit, they are hurtful for you, harmful to you. Okay? Kaya sinasabi ng Panginoon, "I'm not going to beat you." Hindi kita papaluin. If you do it, you're going to beat yourself. Kung gagawin mo mga ito, pinapalo mo ang iyong sarili. Because I'm not going to live by it. Hindi pwede akong mamuhay sa kalagitnaan ng mga ito. So praise the Lord. Nandiyan ba kayong mga kaibigan? Kahit muna natin manalangin. Shall we all stand, please?